Hey guys, tara, pag-uusapan natin ang mga best NBA player props sa Prize Picks ngayon. Huwag kalimutan i-like ang video na to kasi ipinapakita nito na gusto nyo pa rin akong magbigay ng free picks araw-araw. Kaya i-click ang like button sa ibaba. Kapag umabot tayo ng 600 likes, gagawa ako ng bagong video para bukas. Gusto ko ipakita sa inyo ang results ng kahapon na picks para sa aming exclusive Discord group. Tulad ng nakikita nyo, nakuha namin ng tama ang 22 picks. Grabe yon. Marami sa inyo ang nagko-comment na gusto makita kung ilan ang mali namin. Kaya ipapakita ko sa video na to. Wala kaming mali, 22 right, 100% win rate. Oo nga guys, perfect kaming 100% win rate. Sobrang init ng streak namin. Kung gusto nyo rin magkaroon ng 100% win rate at 22 picks na tama katulad ko, manalo ng mas maraming bets at makatanggap ng best picks mula sa mga pinakamagaling na bettors sa mundo sa halagang mas mura pa sa isang kape. Pwede kayong sumali sa exclusive Discord sa pamamagitan ng Patreon ko. Dapat nakalink sa description sa ibaba. Pag sumali kayo, makakapasok kayo sa Discord at makakapanalo na kayo ng mas maraming bets ngayon din. Kaya siguraduhin niyong sumali sa Patreon ko gamit ang link sa description. Narito ang isa sa mga miyembro namin na bagong sumali at nanalo ng $4,000 kahapon lang. At isa pang miyembro na nanalo ng $1,126 sa ikalimang araw na sunod mula ng sumali sa Discord ko. Kaya guys, kung gusto niyong manalo ng malaking pera katulad ng mga miyembro namin, may link sa description. Sumali na sa Patreon para makapasok sa Discord group. Patuloy akong mag-u-upload araw-araw sa channel na to ng Best Bets at Props. Kaya mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ang daily uploads ko. Mabilis na shoutout kina Kieran Cornelius 7828 na nagsabi, "Great job! I'm impressed with your pace." At shoutout din kay Lionel Agogost 7798 na nagsabi, "Kraken Top 20." Shoutout sa kanila. Kung gusto nyo rin magkaroon ng shoutout sa susunod na video, mag-comment lang sa ibaba kasama ang isa at i-like ito. Pwede kayong manalo ng shoutout sa susunod. Sige, diretso na tayo sa unang pick. Pagdating sa mga picks na to, hindi ko sinasabi na ilagay nyo lahat sa parlay at umasa na lang, piliin nyo lang yung mga gusto nyo at yung pinakabagay sa inyo. Ang unang pick natin ay si Jose Alvarado. Ito ay para sa 2.5 rebounds at ito ay for less. Tingnan natin si Jose. Nakita natin siya ay nag-i-under sa isa sa huling 5 laro. Sa mga 5 larong iyon, noong February 12 laban sa Philadelphia 76ers, may 3 rebounds siya. February 20 laban sa Detroit Pistons, may 4 na rebounds. February 22 laban sa Houston Rockets, may 1 rebound. Tapos 4 na rebounds laban sa Chicago Bulls noong February 23. At 4 na rebounds laban sa Cleveland Cavaliers noong February 25. Talagang kawili-wili tingnan. Siyempre, pagdating kay Jose Alvarado, mas madalas siyang nag-over kaysa under, pero ang average niya sa huling 5 ay 3.2. Tingnan natin si Jose at ang New York Knicks. May magandang matchup sila laban sa Milwaukee Bucks. Exciting talaga ang laban ng dalawang teams na rito. Tingnan natin kung saan sila nakatayo. Simula sa New York Knicks, nasa 3rd spot sila sa Eastern Conference. May record silang 37 wins at 22 losses. May 62.7% win percentage. At 22-8 sa home, 14-4 sa away, at kasalukuyang 1-game losing streak. Ngayon, ang New York Knicks laban sa Bucks. Ang Bucks ay nasa 11th spot sa Eastern Conference. May 26 wins at 31 losses sila. 14-13 sa home,
12-18 sa away at 2-game win streak. Talagang kawili-wili. Ang Milwaukee Bucks ay nahihirapan ngayong season. Pero pagdating sa rebounds allowed, nasa 17th spot sila. Nagpapahintulot ng 44.6 rebounds bawat laro. Kaya bakit natin gusto ang under dito? Dahil si Jose Alvarado ay guard at magaling ang Milwaukee Bucks sa paglimit ng rebounds sa guard position. Tingnan din ang injuries. Ang New York Knicks ay may injured na si Miles McBride lang at ang Bucks ay may Giannis at Taurean Prince. Kahit may injuries, lalo na si Giannis, gusto pa rin natin ang under para kay Jose Alvarado. Noong nakaharap niya ang Milwaukee Bucks noong February 4, naglaro siya ng 17 minutes, may 9 na points, 5 rebounds, at 1 assist. Ngayon, iba na ang role niya sa New York Knicks. Kahit maganda ang performance niya sa mga nakaraang laro, mas madali ang mga kalaban noon kaya madalas siyang nag-over. Pero laban sa Bucks, iba ang kwento. Pagdating sa sinasabi ng pros, mayroon din silang 2.5 rebounds para sa kanya. Ang projection ay 2.7. Medyo laban tayo dito, gusto natin ang under. Sa huling 15 silaro, nag-under siya sa 40% lang. Walang clear trend pero base sa performance niya laban sa mahihirap na depensa, iyon ang inaasahan natin mula sa Bucks. Kaya Jose Alvarado, 2.5 rebounds for less ay magandang pick. Sige, diretso tayo sa susunod na pick. Pag-uusapan natin si Jalen Duren. Ito ay para sa 12.5 rebounds and assists at ito ay for more. Nakita nating nag-over siya sa 3 sa huling 5 laro. Noong February 6 laban sa Washington Wizards, may 3. February 10 laban sa Charlotte Hornets, may 7. February 22 laban sa Chicago Bulls, may 15. February 24 laban sa San Antonio Spurs, may 15. February 26 laban sa Oklahoma City Thunder, may 17. Talagang kawili-wili. Ang average niya sa huling 5 ay 11.4. Ang Detroit Pistons ay makakalaban ng Cleveland Cavaliers. Ang Detroit ay nasa number 1 spot sa Eastern Conference. May 43 wins, 14 losses, 75.4% win percentage. 22-7 sa home, 20-7 sa away. 1-game win streak. Ang Cleveland Cavaliers ay nasa 4th spot, 37 wins, 23 losses, 61.7% win percentage. 20-11 sa home, 17-12 sa away, 1-game losing streak. Ang Cleveland ay nasa 13th sa assists, allowed na 26.7, at 14th sa rebounds, allowed na 43.7. Gusto natin ang over dahil mataas ang usage rate ni Jalen sa rebounds at assists. Siya ay center at mahina ang Cleveland sa paglimit sa center position. Maganda ang performance niya lately, kaya mas lalo nating gusto ang over. Sa nakaraang laban nila noong October 27, may 21 minutes siya, 8 points, 7 rebounds, 2 assists. Mas kaunti ang minutes noon kaya under siya. Ngayon, mas maraming minutes at usage rate ang aasahan natin. Walang line pa ang bookies, pero ang projection ay 12.5. Eksakto sa line natin. Sa huling 15 laro, nag-over siya sa 53.3%. Kaya Jalen Duren, 12.5 rebounds and assists for more ay magandang pick. Susunod, pag-uusapan natin si Bruce Brown. Magaling na player siya. Ito ay para sa points and rebounds na 11.5 at for less. Nag-under siya sa 2 sa huling 5 laro. Noong February 12, laban sa Memphis Grizzlies, may 13. February 20, laban sa LA Clippers, May 24. February 21, laban sa Portland Trail Blazers, may 8. February 23, laban sa Golden State Warriors, may 17. February 26, laban sa Boston Celtics, may 8.
talagang kawili-wili. Ang average niya sa huling 5 ay 14. Ang Denver Nuggets ay makakalaban ng Oklahoma City Thunder. Exciting na laban ng magagaling na teams. Ang Denver ay nasa 4th spot sa Western Conference. 37 wins, 22 losses, 62.7% win percentage. 16-11 11 sa home, 21-11 11 sa away, 1-game win streak. Ang Oklahoma City Thunder ay number 1 sa Western Conference at buong NBA, 45 wins, 15 losses, 75% win percentage, 24-6 sa home, 21-8 sa away, 1-game losing streak. Ang OKC ay second sa points allowed na 108 lang, at 23rd sa rebounds allowed na 45.3. Gusto pa rin natin ang under dahil magaling ang OKC sa paglimit sa position ni Bruce Brown. Sa huling laban nila noong February 1, may 22 minutes siya, 9 points, 3 rebounds. Nalampasan niya ng konti. Pero ngayon, iba na ang OKC kasi balik na sina SGA at Caruso. May injuries din ang Denver, pero hindi masyadong tataas ang usage ni Bruce. Ang projection ay 11.3 na mas mababa sa 11.5 natin kaya under. Sa huling 15, nag-under siya sa 30% lang pero iba ang matchup ngayon laban sa number 1 team. Kaya Bruce Brown, 11.5 points and rebounds for less ay magandang pick. Susunod, pag-uusapan natin si Igor Dion. Ito ay points and assists para sa 12.5 at 4 more. Nag-over siya sa 2 sa huling 5 laro. Noong February 20 laban sa Cleveland Cavaliers, May 11, February 21 laban sa Oklahoma City Thunder, May 6, February 23 laban sa Atlanta Hawks, May 17, February 25 laban sa Dallas Mavericks, May 5, February 27 laban sa San Antonio Spurs, May 15. Talagang kawili-wili. Si Igor at ang Brooklyn Nets ay makakalaban ng Boston Celtics. Ang Brooklyn ay nasa 14th spot sa Eastern Conference, 15 wins, 43 losses, 25.9% win percentage. 8-21 sa home, 7-21 sa away, 6-game losing streak. Ang Boston ay nasa second spot, 38 wins, 20 losses, 65.5% win percentage. 18-9 sa home, 20-11 sa away, 1-game losing streak. Magaling ang Celtics sa points allowed na number 1 sa 107.5 at 6th sa assists allowed na 24.9. Pero gusto pa rin natin ang over dahil guard si Igor at nahihirapan ang Boston sa paglimit sa guard position. Sa mga nakaraang laban nila, noong November 18 may 12 points, 3 rebounds, 4 na assists. Noong November 21 may 12 points, 6 na rebounds, 5 assists. Noong January 23 may 6 na points, 4 na rebounds, 2 assists. Nag-over siya sa una, 2. Consistent ang usage rate niya. Sa huling matchup under siya, pero sa 2 sa 3 ay over. Ang bookies ay may 13.5 pero tayo ay 12.55 kaya over para sa atin. Ang projection ay 13.1. Sa huling 15 laro, nag-over siya sa 53%. Kaya may value sa over. Igor Dion, 12.55 points and assists for more ay magandang pick